Walang alagad na higit kaysa kanyang guro. Pinapaalala ni Jesus na ang mga sumusunod sa kanya ay daranas din ng mga bagay na dinanas niya. Sa gitna ng kanyang pagpapahayag na mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Pero nais niyang patatagin ang kanyang mga alagad sa gitna na maraming pagsubok na kanilang dinanas at daranasin. Pinapaalala niya na ang tungkuling ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos ay higit na magdudulot ng kaligtasan. Hindi lamang ng mga alagad niya, ngunit ng mga tumutugon sa nasabing panawagan. Ano lang ang inihiling ng ating Panginoong Jesucristo? Ang lubos na pananampalataya at pagtitiwala. Kaya sabi nga, kahit anong mangyari, ay yun ay pagtitiwala natin, kalooban ng Diyos. At bibigyan ng Diyos ng katatagan ang mga tumutugon sa kanyang panawagan. At ang kanyang palaging hamon ay rin, huwag matakot. Huwag matakot sa pumapatay ng katawan o nagpapahirap ng katawan. Matakot saan? Sa may kapangyarihang pumatay ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. Yun ang kanyang paanyaya para sa lahat. Kaya ano yung maliwanag na hamon na nais niyang ipamanig sa atin? Sabi nga po natin ay isang patuloy na pagtugon sa dakilang awa ng Diyos na at pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. So, sa gitna ng ating maraming mga pagsisikap, huwag natin kalimutan natin ang Diyos. Kung sabi nga natin, kung talagang gusto ng Diyos, mangyayari ito. At kung talagang gusto ng Diyos, hindi tayo pababayaan. At kung sakali man may tinatawag tayong, sabi nga, kung minsan tinatanong natin ang Diyos, bakit nangyayari ito? Tayo na may sumusunod sa Kanya. Eh mga pagkakataon lang kasi natin na sabi nga natin ay pinabayaan ng Diyos. Hindi pinabayaan mas iniiwanan tayo. Mas maganda siguro sabi na pinahintulutan ng Diyos. May mga pangyari kasi na alam natin na hindi kalugod-lugod, pero maaaring ipinahintulot ito ng Diyos. Hindi niya kagustuhan.
pero ipinahintulot niya. Pero huwag tayong mag-alala. Bakit? Hindi niya pa rin tayo iiwanan o kakalimutan. May mga bagay na ipinahintulot ng Diyos, sabi nga, gawa ng siguro kasalanan din natin o gawa ng kasalanan ng mga tao nga sa paligid natin. Pero huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Kasi sigurado, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya sabi nga walang buhok o ibon na mahulog nang hindi niya ipinahintulot. So, ibig sabihin kung nahulog man yun, ay kanyang ipinahintulot. Ano yung mahalaga? Ay naging dapat tayo. Kahit na sa gitna ng mga pangyayaring na kutawagin natin, ay maaaring ipinahintulot ng Diyos na maaaring hindi naman niya kagustuhan, pero gawa ng mga pangyayari ay dinaranas natin. Kaya yun po nawa yung pagtibayin namin, yung pagtitiwala. Kaya napakahalaga po yung patuloy nating pagninilay ng alin. Makita natin, ito ba yung kalooban ng Diyos? Kasi kung maliwanag sa atin na ito ba yung kalooban ng Diyos, sabi nga natin, bahagi pa rin ito ng kalooban ng Diyos. Hindi naman maaaring ito yung kalooban ng Diyos, pero bahagi pa rin ito ng mas malaking kalooban ng Diyos. Ay nasabi natin na hindi maganda yung nangyari sa atin. Tulad halimbawa ng mga sakuna, ng mga bagay na hindi natin gusto sa daigdig na ito. May mga pangyayari na maaaring magdulot sa atin ng kalungkutan, kahirapan at kapighabian. Pero makita natin na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Kaya ito yung idulog natin sa harapan ng komunidad, na magkaroon tayo ng tibay ng kalooban na una, makita namin ang ating pagkilos bilang bahagi ng paghahari ng Diyos. Kasi kung hindi natin makita na ito'y bahagi ng paghahari ng Diyos, ay sigurado ay tayo ay tumatahak sa bagay na kapahamakan. At pangalawa, sabi nga natin, kung ito naman ay bahagi ng kalooban ng Diyos, kasama na dyan yung maaaring pangyayari na ipinahintulot lamang ng Diyos, ay tayo ay higit na magtiwala na hindi tayo mababayaan ng Diyos.